Ngayon guys, mag-prepare na kami pa uwi sa Teodoro para mag-video sa mga historical places. And, guess what is it? Guess what is it? This is a tripod from Mom RG. Oh, thank you, ma'am. Gagamit natin siya mag-video sa video! Buksan natin. Woohoo! Wow, bagong-bago. Look at it. Oh, it's color pink. Oh, yeah. Gagamit natin mamaya. See ya! Bye! Bye! Hello guys, nandito po kami ngayon sa Ilag San Teodoro. At papunta po kami sa Punta Beach. Na kung saan ito po ay isang historical place dito sa San Teodoro. Bago tayo tumawid, mag-ingat po tayo sapagkat matatalas ang bato. Let's go! Punta Beach is one of the most popular tourist spots here in Oriental Mindoro. It is located at Barangay Ilag San Teodoro, Oriental Mindoro. They offer tents for overnights, kayakings, safety equipments for swimming like life jackets and dive vests.
This place is also known for its big rock shaped like turtle. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po kami ngayon sa Punta Beach kung saan i-interviewin po natin si Tita, ano po? Monica Canubas. Tita Monica Canubas na asawa po ng Pangulo po ng MPA Marine Management. Protected Area Management. Opo. At Tita, ano nga po pangalan niyo? Rosita Ferreira. Rosita Ferreira. Kami po ay mag-interview ngayon. So, let's start. Tita, ano pong pangalan niyo? Yung pangalan niyo? Ako po si Monica Sapunggan Canubas. 14 years na po ako dito naninirahan. Taga rito po talaga yung aking asawa. Patuloyin ko po kay Tita. Maaari po ba kayo magbahagi ng mga ilan na mahalagang bagay tungkol po sa Punta Beach? Unang-una po, ako bilang isang bantay dagat, isa rin po sa nangangalaga ng ating Marine Protected Area. Ito po ay pinangangalagaan namin. Dito po pinagbabawal yung mga gamit na nakamamatay sa ating mga isda. Ang pangalawa po namin pinapantayan, ito po Punta Beach. Meron pa po kayong gusto ulit po? Pag-akyat nyo po, doon po sa may MPA station po kami sa guard house. Pag-akyat nyo po doon, may rules po na kung ano yung mga bawal. Ano nga yung mga bawal? Ayun po, bawal yung mga pagkain na dadalhin, tapos iiwan po yung mga pinagkain ng mga plastic. So 30 minutes lang po ang nakaalat na time pag umakyat. Bawal ang manlasing pag umakyat, bawal ang manigarilyo. Bawal na po Kasi maglasing. Baka makasunog. Ano pa? At bawal din po umakyat doon sa pinakatuktok at delikado po. Baka po mag-selfie sa taas. Kaya dito pa lang po ay kinakausap na namin. Bibigyan na namin ng Instructor po. Okay po, sunod po nating tanong ay ano pong masasabi niyo Tita tungkol po sa kalagayan ng tourist spot na ngayon po ay Punta Beach noon at sa ngayon po? Pwede po kayong magkwento o magbahagi po ng mga inyong insight, inyong ideya. Pwede po kayo dito magkwento. Pwede po. Yung ditang dati na hindi pa po siya improve, tapos ngayon maganda na. Ngayon pa, apo mo. ano po, ang pagkakaalam ko na dito ay wala pa pong mga kubo. Ito po ay kubunan pa. Ito po ang natatandaan ko dito. Parang Tapos po, kubatan dito. kubatan. Tapos po, yung nagkaroon na nga ng sanctuary ay may mga bantay dagat na puro lalaki pa po yun. Nung una-una hanggang dahil sa pagbabantay, sabi nga po na aming kapitan, ito po ay hiniling niya sa may-ari na madagdagan ng income ng mga nagbabantay. Kaya po nagkaroon na nito ng mga kubo. At iba't ang tumulong po dito ay mga iba't ibang tulad na lang po ng Malampaya, Foundation, pero sa maraming tumulong natin. Ayun po, ito po, talagang maayos na, marami na po pwedeng gawin. Katulad po nung kayak, meron din po kaming kayak, meron din po kaming, pwede rin po mag-overnight. May mga camping tent po kami. Ayun. Sa mga gusto pong mag-overnight, yung mga camping tent daw po, pwede pong magkayak po sa kanilang Punta Beach. Ano pa po Tita? Doon po sa mga ilang minutes ba yun, meron din po kaming hot spring. Siguro po mga ilang minutes, 20 minutes. Wala pa siguro pong 20 minutes, pwede din po kamasyal doon. Lapit lang. Lalo na po yung ang mga pumupunta doon po ay lalo na may mga karamdaman na
gusto ng medyo Mainit po. nakalma-kalma ang babangkak. Sige po, salamat po. Ngayon po, ay dadako na po tayo para tanungin po si Tita Rosita Florendo para po sa history po ng Punta Bridge at sa bundok at sa kung ano-ano po pong kwento ang kakaka. Okay po, Tita, pwede na po kayong magbahagi. Ang akin pong nalalaman sa aking pagkakatira po dito dahil ako po dating lang dito pero ako nasa 40 years na po dito. Noong una po dating namin dito, ito po sobrang gubatan pa po tsaka ang bahay po dito isa lang. Tapos nung ito po marami mga puno kahoy, mga nyug. Tapos ito po dinuduungan ng mga troso, malalaking troso, dito dinuduong, naubos yung mga malalaking kahoy din dito, pinamimigay troso natin. Tapos sabi nga po noong unang panahon daw, ito po yung may mga mga Kastila, yung mga panahon iba yung mga Kastila, yung mga panahon ng Hapon, yung mga nagtataguan. Dito po ito daw po tatago yung mga Hapon dahil may batuhan. Tapos sabi yung mga unang panahon ng mga tao, dito daw po sa bundok na ito, yung batuhan ito yung nabuka. Pag may hihilingin pa daw po gamit, bigla daw pong nabuka. Tapos ano po hingin yung gamit nila, binibigay po nung tao sa loob, parang may kaibang tao po sa loob na doon daw may maganda mga gamit. Tapos pag nakaharap dapat binabalik din daw po. Pag nailabas, binabalik din daw po diyan. Tapos diyan po sa may tubigan po yung may nakikita daw pong liwanag. Yung basta nalaan nagliliwanag po diyan. Tapos marami po dito mga dati mga unggoy pa rin nung unang panahon nagtumukan diyan. Yung nagtatago po sila diyan. Tapos yun nga po, nag-utay na po nagkaroon din ng ano nga punta na po noon. Dahil ito po yung maraming batuhan po dito eh. Yung mga nakaligtas po yung mga nagtago dito dahil din nila natukoy yung mga batuhan na nagtataguan dito. Marami po itong batuhan. Ano po dito yun? Parang World War II? O digmaan po? Digma yung panahon ng ilagyata ng tao ngayon mga isandaan na mag-iisandaan na. Yung panahon nila nung nasa kapila nila nakatago pa nga daw dito. Ito yung gubatan pa dati ho nung eh. Hanggang sa tabunan dyan, mga batuhan dyan. Dito daw natago yung mga tao. Tapos may mga nakikita yung kababalag ako ang mga dito sa buntok na ito. Ay ito, kasi yung naghawa na po nung nag-utay na po dumami ang tao. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa dumami na po. Hanggang sa nga ito, na-recognize nila na maganda pala po ito. Kaya ito naging, ito na nga po, naging po na sa... Bukas. Naging popular na po, kilala na po ngayon dahil sa maganda pong lugar ito, tago po para paraiso na nga ito dahil maraming batuhan. Saka marami po laman dagat po din diyan, may mga sili, kung ano-ano po pa nakukutan dyan mga isla. Pawikan. Yung mga tao po ng mga patay na po yung mga unang panahon, mga tao, mga bago na po na. Ayun lang po. Salamat Tita. Kayo Tita, may gusto ko na ilagay. Para po sa ating panghuling pagsasalita. Pwede niyo pong i-promote ang iyong lugar. Ito po. Hello po. Kung kayo po ay mamasyal o kaya ay magpapahinga, pwede po kayo pumunta dito. Araw-araw po kami narito. Wala po kami entrance, pero lang po pag umakyat kayo dun sa aming guardhouse, yun po ang may entrance. At ito po, mayroon kaming mga kubo na mayroong ang small ay 400 at ang medium ay 500 at ang big kubo ay 800. Kompleto naman po, mayroon po kaming malinis na CR, may tubig na maayos, may ayun nga po yung kaya. Thank you. Maraming salamat po sa panonood. Paalam! Paalam! Thank you Tita. Ano man ang pangalan? Taga saan po kayo? Estudyante lang po kami. Trivia. According kay Tita Monica Calupas, ang guardhouse na ito ng Punta Beach ay mayroong 100 Ayun, magandang hapon po sa ating lahat. At nandito po tayo sa lugar ng Ilag, San Teodoro. At may interviewin po tayo ngayon na isa din pong mamamayan po sa lugar na ito, kung saan ay marami po siyang alam tungkol sa Punta Beach. At so yun,
Tay, ano pong pangalan niyo po? Henry Rafael, Ano po? Bali, ilang taon na po kayo? 60. Yan, bali dito po kayo nakatira na po sa Ilag, San Teodoro po. Opo. Ayan tayo, may bali tatlo po kaming katanungan dito. Ngayon lang po yung maaari niyo pong sagutin. Ano po, kung ano yung mga nalalaman niyo tungkol po sa Punta Beach. At ang una po nating tanong ay, ano po yung masasabi niyo kung bakit nasabing historical site yung lugar po ng Punta Beach? Yung Punta Beach nung araw yan ay maggubat yan. Maggubat, tapos hindi nyo nitatanong, yan ang ibabaw niyan ay mayroong bandera ng hapon. May bandera ng hapon yung araw dyan. At yan ay puro niyog. Malalago ang ano yun, halaman. Mga kubunan pa. Tugon, daming pitugo ng araw dyan dahil ay naglalaro si babo niyan. At ang story pa niyan, yung magulang ko ay dyan nagkaroon ng kwan dahil sa isang dilata. Dyan sa lugar na yan, pinakapasok namin dyan. Tapos nga dyan dumating ang mga panahon na talagang dagyan na lang ako halos nangyayari sa Punta Beach na yan. Yan ay maraming treasure. Nakakuha. Ang treasure yan. Mga ginto. Oo, dami dyan. Wala kaming kalamalam ng mga panahon noon. Kami nga ay siyempre nahihigihila lang mga isda eh. May nadayo diyan, marami mga basta gabi-gabi ay sila nagputol na sila. Tan sila. Hanggang doon sa may poblasyon. Bali, ano pong ginagawa nila doon? Bakit? Kita sila, parang mga bakasyonista gano'n. Aba, ayun ay malaman namin mga nakaraang buwan ay ito na. Nakakuha na. Iwan na. Bali, Hukay. ninakaw na po pala yung mga kayamanan. Dagol lahat ng dagol pa ron. Kaya, wala balik na alaman. Ay na maalalaman namin treasure na, nakakuha na sila. No, marami nakuha ng treasure ng araw. Tapos, ang lugar na yan ay araw talaga maganda naman siya. Hindi naman talaga sa ngayon na-develop na ngayon. Hindi, nagkaroon ng mga bagay dagat o yung mga kapitan ay isinama na sa mga developing na gano'n. Marami ng mga proseso. Para po sa ating pagpapatuloy, ano po, marami pa pong nais ikwento si Tatay Henry. Sige po tayo, ituloy niyo po. At nung mga panahon yun, nung nang halos na babad niya ako sa lugar na yun, na halos na katero na sa lugar ng punta na yan, ay nakapasin kami diyang isang tumpay. Dito yung hapon dyan sa doon, nalukod ko sa kwan, kami yung muna malapad doon naman eh. Nalalapad po ang bato. Malapad, parang bagang sinaga. Yung pagkaka, na-send ko siya na doon. Hindi siya na lang yun. Ganun sa laot kami. Opo. Pinakatuwa naman yung tao. Kasi hapon na siya. At nadilim siya, naalis na ito. Yung bahay, dito nakatira, sinaming kurong wala sa bayan. Mumbai na yun. At ang marami pagyaan na yung mga takas na mabilang po. Taguan din po. Dahil nga wala naman silang kamalay-malay, ito nang yung isda, ay pulis ang tatay ko. Opo. Yung isda ay kalubilan ng mga takas. Hindi sila palibasin magulang mo naman yung mabait. Yung karakarakan ng tatay ko talaga. Hindi po katulad ngayon, ano po. Hindi katulad mo ngayon na talagang tapos. Ayun, bali nabanggit niyo po na ang inyo pong tatay ay pulis. So, ibig sabihin siya po ay may malaking parte din Malaking parte siya sa Punta Beach po. Ayun, maaari niyo po pong ikwento po. At siya ang sinasya niya sa amin, nung nagkikwento niya sa amin, siya ay nakapasok doon sa loob niyan. At daming lamar sa loob. At siya ay hinahinan ng pagkain. Ay,